Hello everyone! So for today's video ay itong tutorial naman na ito ang ipapakita ko sa inyo. Cute na cute lamang siya. Lagayan siya ng salamin and at the same time meron din siyang extra pocket. So pwede siyang lagyan ng pwede siyang earphone, earpiece organizer or lagayan ng rosary. Ayan. Pwede din siyang lagayan ng let's say pamasahe ninyo. Kung isasabit lamang natin itong crochet mirror na to sa ating bag, pwede siyang lagyan ng pera, pamasahe, enough lang para ipambayad natin sa transportation. So, ayan, cute na cute. Anything na pwede nyo ilagay, candy, pwede, bahala na kayo. Selling price natin para sa cute na crochet items na ito, pwede nyo itong ibenta sa halagang 80 pesos or 100 pesos at kahit mas mataas pa doon. So, bahala na po Ito kayo. po ang mga materials na kakailanganin natin sa tutorial na ito. Syempre, pocket mirror, 3mm ang hook size para sa 10-ply polyester. Pwede naman kayong gumamit ng ibang klase ng yarn, ibang kapal, pero syempre, kailangan nyo pong mag-adjust sa pattern kasi maiiba ang ating sizes. So, let's begin. Let's make a magic ring. So, ito lang yung simpleng magic ring ko. Ilagay niyo yung 2 fingers niyo sa ilalim ng ating yarn. Hawakan using our thumb. I-twist niyo yung yarn papunta sa atin ang direksyon. So, pag ganun siya. And then, itutusok natin yung hook natin dito. Kukunin natin yung yarn and ilulusot natin sa ring. So, ito yung pinakasimple na magic ring ko. Pero, kailangan po ay nakasecure yung tail nito as we crocheting mamaya sa every rounds. Okay? Kasi may possibility po na lumuwag yan at magkaroon ng visible na butas do sa gitna. So, okay, let's chain 2 to begin our first round. 1 and 2. Itong chain 2 na to is counted as our first double crochet. So, next step is gagawa tayo ng 11 double crochet dito sa ring. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ayan, 11 double crochet. So, isama natin sa bilang yung dalawang chain na ginawa natin. Total of 12 double crochet na po yan. So, double check 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ayan. So, this time, hihilahin na po natin yung ating tail para mag-close up yung ring. Hilahin mabuti. Huwag kayong mag-alala. Hindi yan mapipigtas or mapuputol dahil matibay po ang polyester yarn. After natin hilahin, saka lang tayo mag-slip stitch dito sa kauna-unahang top chain. Okay? So, wag malilito. Kung magbibilang kayo ng chain, starting dito sa bandang baba, 1, 2, 3. So, dun tayo mag-slip stitch. At kapag nag-slip stitch tayo, huwag ninyong kalimutang i-secure yung tail. Ilagay ninyo sa ibabaw ng hook itong tail natin bago tayo mag-slip stitch ng tuluyan. Okay? So, ganito ang naging itsura niyan. Kung nakita nyo may butas pa siya, pwede nyo naman siyang hilahin pa. Ayan, para mag-close siya ng mas maayos. Okay. So, susunod, second round. Mag-chain 2 ulit tayo. So, ganun tayo mag-i-start na panibagong round. Chain 2. 1 and 2. Dito sa same hole na makikita ninyo dyan, ayan, or yung kauna-unahang hole, gagawa tayo ng dalawang double crochet sa isang stitch or hole. Kailangan nating mag-increase, kaya dalawang double crochet. One double crochet, 2 double crochet. Okay? So, ganun sa susunod na stitch, ganun din po. Dalawang double crochet, 1 and 2. Ayan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 po na increasing ang gagawin natin. Okay, magkita-kita tayo dito sa last stitch or hole na ito.
Ito yung pang 11 natin na increasing. So, ipakita ko sa inyo. Ayan. Since pang 11 pa lang ito yung magiging pang 12 natin na increasing. So, kailangan natin maglagay ng isang double crochet dito sa stitch or hole na to kung saan occupied din siya nung chain 2 na ginawa natin kanina. Yun yung naging partner nitong chain 2 na to na double crochet. Nakakalito ba? Hindi naman, madali lang. So, ayan. And then, slip stitch natin dito sa top chain. Yan. So, i-count natin from here. 1, 2, 3. Doon tayo mag-slip stitch. And don't forget to isama-sama this tail. Sama-sama together para nakasecure pa rin siya. So, kung i-check natin yan, dapat meron tayong 24 double crochet. 24 double crochet and 12 times tayo nag-increase. Okay, pagdating po sa ating third round, ang magiging pattern natin is 1 double crochet and increase. Okay? So, 12 times natin gagawin yon. Ito yung ating first double crochet. Siyempre, mag-chain 2 tayo. Chain 2. And then, dito sa susunod or dito sa mismong stitch or hole na to, gagawa tayo ng dalawang double crochet. That's the first set of increase ng ating double crochet. So, itago pa rin yung tail. 1 and 2. Ayan. Ito na, may first set na tayo ng double crochet increase. So, doon sa susunod po na stitch, 1 double crochet increase. 1 double crochet increase hanggang sa matapos natin itong round na ito. So, let me show you one more time. 1 double crochet increase sa susunod na stitch or hole. Ayan. So, meron tayong 2 sets of double crochet increase. Double crochet increase. Gagawin natin siya 12 times, okay? So, magkita-kita tayo dito sa last stitch natin. At eto na yung last set natin ng 1 double crochet increase. 1 double crochet and 1 increase. Ayan. I-check ninyo kung meron kayong 12 sets of 1 double crochet increase, bilangin, and then kapag okay na, slip stitch tayo dito sa ating first top chain. Ayan. So, para sa fourth round natin, ang kailangan nating pattern is 2 double crochet increase. Pero kailangan natin mag-start sa 2 chain muna, 1 and 2. And then, dito sa same stitch or hole na ito, let's make 1 increase. So, dalawang double crochet yan dyan magkasama. 1 and 2. Ayan. So, dito natin, after natin magawa itong 1 double crochet increase na to, uumpisahan na po natin yung pattern ng 2 double crochet increase. So, this is the first double crochet. 1 and second. 2. Ito naman yung ating increase. 1 double crochet and second double crochet into the same hole. Ulitin natin. 1, 2, increase. 1, 2, increase. Ayan. So, ulit-ulitin lang po natin yon. 1 double crochet, 1 double crochet, increase. 1 double crochet, 1 double crochet, increase. Hanggang sa makarating tayo dito sa ating last stitch or hole. Okay, pakita ko sa inyo yung last few stitches natin. Nagtapos tayo dito sa increasing. So, let's work on 2 double crochet, 1 in each stitch. So, ito yung isang double crochet. Second double crochet, and increase. Ayan. At dahil meron na tayong 1 double crochet dito kanina sa starting ng ating fourth round, which is yung chain 2, gagawa na lang tayo ng 1 double crochet dito. Ayan. 1 double crochet, 1 double crochet,
and increase. So ito yung starting natin kanina na hindi tayo nag-umpisa na 2 double crochet, increase. Diba? Dito na tayo nag-umpisa eh. 2 double crochet, increase. And then slip stitch na tayo mga kapatid. Dahil nakagawa na tayo ng isang bilog, ito yung part na uunahin natin gawin. Okay? So, ayan. Dalawang beses kasi tayo gagawa ng round, which is this one, at saka ito. So, ito muna, yung may lagayan ng mirror. Okay? After 4 rounds ng double crochet, dito naman tayo magwo-work sa inner loops na tong ginagawa natin. So, ito yung right side, di ba? Ito yung mga inner loops. Inner loops, ibig sabihin yan lang, isa lang. Ito. Ito yung mga inner loops natin. Yan. Outer loops yung nandun sa outer, sa labas, syempre. Okay? Pero, ganito ang mangyayari. Let's chain 1. Okay? After chain 1, mga kapatid, don't forget to turn your work. Ayan. So, magiging baliktad na. Ayan. Naging ganyan na siya. So, instead of inner loops, naging outer loops na siya. Ano? Dahil, binaliktad natin yung ating ginagawa. So, nag-chain 1 tayo. Again. Chain 1. Kailangan natin gumawa ng single crochet dito sa inner loop na ito. Ayan na. Kitang-kita nyo yung inner loop na yan na. Iikutin lang natin. Huwag kayong malilito. So, chain 1. Hanapin yung loop na yon. Ayun siya sa likod. Gagawa ka ng 1 single crochet dyan. So, starting tayo. Chain 1, 1 single crochet. Kailangan lang natin gumawa ng total of 48 single crochet, mga kapatid. 48 single crochet, 1 single crochet in every stitch lang po. Hindi natin kailangan mag-increase dito. So, ayan. Doon lang. Mag-work lang tayo dun sa outer loops. Naging outer loops na siya. Kasi nagbaliktad tayo. And then magkita-kita tayo dun sa last stitch dito. 46, 47, and last one, 48. Ayan. So, total 48. Ayan. So, total of 48 single crochet ang kailangan natin gawin dito sa round na ito, ha? Ayan. So, after that, mag-slip stitch na tayo. Hanapin yung kauna-unahang top chain dyan. Mag-slip stitch na po tayo. Okay? For the second round ng ating single crochet, kailangan natin mag-decrease. Okay? So, magdi-decreasing tayo. The pattern will be 2 single crochet and decrease. So, mag-start muna tayo by making chain 1 para sa second round. Chain 1. And single crochet into the same stitch or hole. Ayan. 1 single crochet and 1 more single crochet into the next stitch. Okay, dahil meron na tayong dalawang single crochet dito, magdi-decrease na po tayo. So, paano ba ang decreasing sa single crochet? Itong inner loop na to, ito, at saka yung susunod na inner loop, ay kukunin natin pareho, okay? So, ayan. Let me show you. Inner loop. And yung susunod na inner loop. Ayan, okay? So, bali 3 loops yung nasa hook natin. Kukunin natin yung yarn. And kailangan na ilusot natin dito sa dalawang loops na ito. Okay? Then, after that, saka tayo gagawa ng single crochet. Ayan. Dahil nakapag-decrease na tayo, huwag kayong malilito. Para doon sa dalawang susunod na stitches, gagawa tayo ng tig-isang single crochet. So, dito na yung sa susunod. 1 single crochet. 1 more single crochet. And then, decrease. So, dalawang stitches kailangan yung mapagsama natin. So, itusok natin dito sa ating inner loop. And then, doon sa susunod na loop. Kunin ulit natin siya. Kailangan total of 3 loops. 3 loops yung nandun sa hook natin. Kunin ang yarn, ilusot doon sa dalawang loop. Doon sa inner loop, okay? Malinaw? So, kailangan may matira tayong dalawang loops dito sa ating hook na gagawin nating single crochet. Ayan. So, nakapag-decrease na ulit tayo. Uulitin lang natin yung proseso. 1 single crochet,
1 more single crochet, and decrease. Ayan. Ulit. At ulit. At ulit-ulitin hanggang sa makarating na tayo dito sa ating last stitch. Okay, last few stitches na tayo. Last 2 stitches na ito. So, kailangan na natin itong i-decrease. Pagsamahin na natin ito sa isang single crochet. Ayan. And then, let's slip stitch, of course, dito sa ating top chain. Ayan. And this time, for the third round, third and last, of course, magsi-single crochet lang po tayo. Paikot 1 single crochet sa isang stitch. So, para mag-start tayo ng third row, chain 1 into the same stitch, doon sa butas na yon or doon sa hole, gagawa tayo ng single crochet. Yan. So, 1, 2, 3, and hanggang dito sa last stitch. 35 and 36 single crochet tayo mga sis. 36 single crochet para sa third round ng ating first part na ito. Ayan, slip stitch na tayo. Then after that, let's cut the yarn. Okay? Ayan, then after this mga sis, linisin nyo na itong mga tails, yung mga chismis na tali. Itong nandito sa bandang loob na tail, gupitin na natin yan. So, ito yung ating first part, which is yung lagayan ng mirror. So, para sa second part, mga sis, gagawa na lang ulit tayo ng 4 rounds of double crochet. So, same lang nung pattern na pinakita ko sa inyo kanina. Gagawa tayo ng isa pang bilog na parang ganito. Okay? So, ang kaibahan lamang ay ito, gumawa tayo ng rounds na dito sa outer loop, rounds of single crochet. Dito naman, gagawa tayo ng 3 rounds of single crochet, nakadugtong lamang nitong ating round na ito. Okay, so ganito lang siya. Chain 1 to begin a new round of single crochet. Ayan. So into the same stitch, gawa tayo ng 1 single crochet. Yan. Hanggang gumawa lang tayo ng same single crochet na yan. 1 single crochet, paikot lamang dito sa ating round na ito, okay? So, yan lang, wala tayong increasing dyan. 1 single crochet in each stitch hanggang sa makarating tayo dito sa ating last stitch. Okay, eto na yung last single crochet para dito sa ating ika-fifth round, which is round of single crochet. Ayan. So, 47 siya mga sis ha. Huwag kayong malilito. Chain 1 and 47 single crochet tayo dito. Iba kasi yung pattern nito kumpara do sa pattern natin dito. Kung mapapansin niyo yung single crochet natin dito, after natin nag-chain, gumawa tayo ng 48 single crochet. So, that's a different story, okay? Just follow my pattern here. 47 single crochet and then after that, slip stitch. So, ulitin lang natin, gagawa pa tayo ng 2 rounds of single crochet. So, chain 1 muna to begin, of course. And then, into the same hole, gagawa tayo ng 1 single crochet. So, here it is. And then, 1 single crochet all the way around hanggang makarating tayo dito sa last stitch. 47 single crochet and slip stitch. Okay, so ito na yung third round ng ating single crochet, third and last round. Pero, ika-ano siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ika-7 round siya in general. So, chain 1 and then repeat the pattern. Just single crochet to the same hole and single crochet all the way around hanggang makarating tayo dun sa, syempre, sa last stitch natin. Last single crochet and slip stitch. Okay? So, dito, ganito na ang itsura niya mga kapatid. After natin mag-slip stitch dito, let's make 45 chains. Okay? So, ito kasi yung magiging handle natin. Ito siya. Okay? So, let's chain 45 or depende sa inyo kung gusto nyong mas habaan pa. So, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Magkita-kita na lang tayo after 45 chains. Ayan, after 45 chains, mga kapatid, slip stitch tayo dito. Ayan. So, dito tayo nag-start, diba? Dito tayo mag-slip stitch para maikabit natin siya. Ayan. So, ganito na naging itsura niya. Then after that, papasadahan na lang natin siya ng slip stitch ulit dito sa mga chains, dito sa mga chain na ito. Para maging makapal siya na katulad nito. Ayan. So alam niyo naman na itong technique na to, gamit na to. So after natin mag slip stitch pa tayo dito sa bandang dito sa butas na kasunod. Para mas malinis siya tingnan. At para makarating tayo doon sa kabilang side. Ayan. Hanapin nyo na yung outer loop ng chain na ito at doon tayo mag-i-slip stitch. Okay, andito na tayo sa bandang dulo. Tuloy-tuloy pa din ang ating pag-slip stitch. At ito na yung ating pinaka-last na slip stitch. So, ito na. Dito na tayo magpuputol ng ating yarn. Okay, so putulin lang ang yarn long enough para ma-weave natin siya. Ngayon, oras na para ating i-combine. Let's vault in. Kailangan natin i-combine ng ating ginawang front and back panel para sa ating mirror chuba-chuba na to. Wala pa siyang pangalan. Hindi ko pa siya na-finalize. So, ganito lang siya. Okay? Kailangan natin silang pagsamahin na ganito. But before that, i-weave na natin itong mga tali na to. Which is hindi ko na ipapakita kasi basic na lang naman yan. Okay? Ayan, kapag malinis na siya mga sis, kakailanganin natin ng stitch marker. So, i-combine, let's vault in. Ayan. Siyempre, itong joining na to, itapat natin dito sa may strap. Para malinis siya tingnan maayos. Okay? So, mag-start na lang tayo from here sa joining. Yung kauna-unahang single crochet na makikita natin dito ay i-count natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, sa 8, dito sa susunod na stitch, lagyan mo siya ng stitch marker. Ayan. Ganon din dito sa kabila. From here, magbibilang lang tayo ng single crochet dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dito sa pang 9, syempre isama mo siya dito sa ating stitch marker. Ayan. Ganon din dito sa kabilang side. Okay, from here, mag-umpisa tayo dito. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dito tayo maglagay ng stitch marker sa pang 9. Ayan. So, dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? Basta kailangan ganyan ang pantay niyan. So, ito yung iiwanan nating bukas at ito yung kailangan nating i-tahi, i-attach together. Okay? Kunin na ang ating yarn and then, insert natin yung hook natin dito kung nasaan yung ating stitch marker. Okay? Tanggalin ang stitch marker. I-attach na natin yung yarn dito. Haba-habaan ninyo para hindi mahirap mag-weave. So, just grab it like this. Or kung may ibang way kayo, go ahead. Okay? So, itong natitirang loop na to, sa front panel, itusok natin dito. Itagos natin dun sa full stitch sa likod. Ayan. So, total of 3 loops talaga yan. Ayan. 3 loops yung nandiyan sa hook natin. I-grab natin yung yarn. Itagos dun sa 3 loops. And dito sa ating working chain. So, uulitin lang natin siya. Ito.
Itong butas na to, itagos natin doon sa likod. Ayan. I-grab natin yung yarn and slip stitch. Okay? So, para tayong gumawa ng chain sa dito, sa part na to, sa bahaging ito. Ulitin lang natin siya. Huwag niyong kahigpitan ha. Kailangan ano lang, relax lang yung tension natin. Kasi pag hinigpitan mo yan, magiging makaka-apekto yan doon sa shape ng ating project. Ayan. So hanggang makarating tayo dito sa kabilang stitch marker mga sis, okay? So make sure na napapartner-partner ninyo yung butas dito sa harap at yung butas dun sa likod. Ayan, malapit na tayo dito sa second stitch marker natin. Tanggalin natin siya. Ayan, so ganito na magiging itsura niyan mga sis. Na-attach na natin itong babang bahagi and then ito open yung sa taas. So ang kailangan na lang natin gawin dito sa ating ginagawang ito, itutuloy natin yung pag-i-slip stitch dito na lang sa part na ito. Ha? Hindi na natin isasama to, syempre ayaw naman nating magsarado yan. So dito lamang yan, itutuloy lamang natin yung ating chain. Chain sa surface ng ating stitches or ano bang tawag dyan? Basta yan na yun. So from here, itatawid na lamang natin yung yarn natin dito sa harapan. Okay? Tuloy-tuloy lang. Napaka-easy. O, ganun lang siya. So alalay lang ang stitch, wag hihigpitan ha. Again, reminder, wag manggigil sa tension. Relax lang. Yan. Hanggang sa makarating tayo dito sa gitna. Okay? I-stop tayo sa gitna kasi may gagawin tayo sa gitna. Ayan. Sama natin to. Okay? Check natin kung nasa gitna na tayo. Okay. Mag-chain tayo ng 8 dito. Syempre, ito naman yung part na lusutan ng ating strap. So, ito siya. Let's chain 8. Or bahala kayo gaano kalaki yung gusto ninyo para dyan sa part na yan. Sa akin, 8 lang. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. Then, after that, slip stitch tayo dito sa susunod na stitch or hole. Ayan. Okay, pagkatapos niyan, continue pa rin tayo sa pag-slip stitch para naman dito sa kabilang side na to. Okay, kung ano lang ginawa natin dito sa kabila, ituloy lang natin dito sa kabila para malinis siya at mas maganda. Yan. Pagkatapos niyan, syempre, ikakat na natin ang ating yarn. Tapos, syempre, linisin na lang ulit natin itong mga natitirang tails, mga kapatid. Tada! Ayan, natapos ng ating pocket mirror with organizer. So, yun na lang naisip kong pangalan niya. So, ilagay na natin yung salamin. Salamin, salamin. Baka makita niyo yung mukha ko, sandali. Baka makita niyo yung mukha ko, ano ba yan? Ayan, tadan! So, ang cute niya. Pwede mo siyang lagyan ng rosary. Pwede mo siyang lagyan ng earpiece or earphone or kahit na anong pwede mo ilagay dyan. Ilagay mo lang. Tapos, pwede mo siyang isabit sa bag mo. Ayan, di ba? Ang cute-cute lang niya. Paki-check na lamang sa comment section or sa description ng video natin ang mga link
ng shop kung saan po kayo pwedeng makabili ng ating materials. Ayan. Hanggang sa susunod na tutorial mga kapatid. Thank you for watching. Bye-bye!